At yun na nga no, mga kabayan, pag-usapan nga po natin na ito pong panibagong upload na naman po patungkol nga po diyan sa banat ni Sir Ted Pailo, na kung saan sinabi po doon sa interview niya kay Sir Vince Dizon, at tinanong po niya kung ano ba talaga ang problema sa ating bansa. Kaya nga po yung mga MRT na yan, bali-bali ko hindi po magdugtong. Yung problema sa EDSA, yung problema sa traffic, hindi masolusyonan. Alam niyo po kung ano po ang sinagot ni Sir Vince Dizon nung tinanong po siya dyan ni Sir Ted Pailon kung anong problema. Ang problema po, yung gobyerno. Yan po yung sagot ni Sir Vince Dizon, mga kabayan. Umamin po na yung gobyernong ito ang may problema kung bakit ganyan po. Hindi na po tayo umusad-usad dyan. Bantayin nyo, mga kabayan, noong panahon po ni Pangulong Duterte, may political will po, kaya lahat po ng mga bahay na dadaanan ng MRT7 nabayaran po, natayuan po. Ngayon po, na itutuloy na lang sana yan, hindi po ba tuloy-tuloy, mga kabayan? Bakit? Wala pong political will yung gobyerno, yung Pangulo. Tama nga po yung sinasabi ni Pangulong Duterte, weak leader po talaga. Isipin mo, right of way na lang, hindi pa masolusyonan, mga kabayan. Noong panahon ni Pangulong Duterte, bayad yan lahat Wala pong problema sa right of way, mga kabayan. Ngayon, sabi na nga po, galing na nga rin po kay Sir Vince Dizon, ang gobyerno po ang may problema. At sinugundahan naman po yan ni Sir Ted Pailon, na kung saan sinabi nga niya po na talagang wala pong political will yung gobyernong ito. Sa tingin niyo, mga kabayan, kayo po ang tatanungin, ang gobyerno bang ito ang totoong problema kung kaya't hindi tayo makausad-usad dyan sa traffic? Okay, comment nyo nga sa baba. Ito na po, si Sir Ted, kaugnay nga po sa balitang yan. Sir Ted, pasok po. Dito rin po sa inaabangan din po natin nga na performance ng mga cabinet secretaries, yung sinasabi po ni Secretary Vince kanina, yung kanyang frustration, di ba dapat gobyerno to pero sa gobyerno mismo may mga balakid Doon sa usapin po ng right of way, sabi niya, di ba? Inamin niya, na may iba na ang dahilan mismo po ng delay ng project, gobyerno mismo, kasi doon sa right of way acquisition, yung taga-gobyerno nakikipagkuntsabahan sa property owner para mas malaki po ang makuha niyang bayad mula sa gobyerno at meron siyang komisyon. Narinig mo kanina, right? Yes. At saka, in fairness kay Secretary Dizon, hindi nagdalawang isip Anong problema? Gobyerno. Oo. Kumikita ng komisyon. Pinapatagal lalo. Kung tutuusin, sabi mo nga, Manong Ted, diba? Kung may political will lang, ang bilis lang sana Meron namang paraan na makikita para mapabilis yung proseso. Si Senator Ping Lacson, isa rin yan sa mga sumilip dati nga dito sa budget ng gobyerno sa right of way acquisition. And praise God, babalik siya in the Senate at malaki po itong tulong sa atin lahat sa pagbabantay po ng budget. Ito nga din yung ganun din ang problema na nadiskubre niya. Yung pakikipagsabuatan ng taong gobyerno sa property owner kaya hindi po makuha yung property kasi nga din po ang tigas na may-ari ng lupa, pumapayag ho naman yung agency kasi nga, kasama siya sa makukuha ng property owner. Di ba may isang highway? Iisa na lang yung property na tatamaan doon, hindi nila maayos-ayos yun. Klarong-klaro po naman yung eminent domain power of the state. Di ba? Kapag ang isang proyekto ay magbibigay ng kapakinabangan sa mas nakararami, ang Estado ay may karapatan na kunin niyang property na iyan pero kinakailangan mo siyang bayaran ng just compensation. Yes. Klaro ho naman yan. Di ba? Yung ating right to life, liberty, and property. Yun po yung basically po, karapatan natin. Ba't po, akin to pero may mga pagkakataon po na ang proyekto ay tatama sa iyong property. So wala kang choice kung hindi pumayag dito, pero dapat bayaran yung iyong property sa tamang presyo. Yes. Ang sistipo din sa atin kasi, kapag nagbabayad ka na ng real estate tax, ng property tax, binababa mo yung cost para maliit ang babayaran mo. Pero kapag na po may expropriation, tinataas mo yung cost. Dito, nakakakuha ng TRO sa hukuman. Kasabot din yung judge. Hindi ba?
para ho naman din, meron din siyang komisyon. Kaya nga sabi niya, ang problema dito mismo ang gobyerno. Kaya sa ibang mga bansa mauunlad po, ang bilis ng kanila pong konstruksyon, ng kanila pong mga highway, mga release ng tren, kasi nga ang bilis umaksyon ng gobyerno sa expropriation. Pero dito mismo, inaamin po mismo ng sekretary na, oo nga, may ganyan. Problema. At ito pa. Opo, Ano pa? may mga cabinet secretary din na ang sakit ng ulo nila ay yung mga head ng bureau. Na Yun nga. Ayaw kumilos. na hindi nila matanggal kasi may kapit, kasi may Aray backer, ko. kasi may koneksyon. Alam mo yon? O ikay cabinet secretary, meron kang gustong ipatupad na programa, itong bureau head mo, and mabagal kumilos, ang tigas ng ulo, nangungumisyon din. Yes. Di ba? Hindi mo matanggal kasi may padrino. Ang hirap naman nun. Ikaw na yung sekretary, hindi mo pa matanggal yung nasa ilalim mo. Di ba? Oo. Paano yun? Ha? Kaya nga, Paano na yun? apektado ang serbisyo. Di dead end na. Nandun pa rin Yes, siya. ito yung mga Hindi na realidad matanggal. Kasi nga din padrino system. Sino mga padrino? Ito rin mga politiko. Di ba? Kaya talagang Kasama rin ba dyan, Manong Ted, sa mga may padrino yung nagbigay ng maling data? Dun sa PUV? Modernization? Nagulat ako sa number dun okay. eh. Sige po. So, ako tingin ko dito at sa bandang dulo dito, ang aking suggestion, siguro ang solusyon dito, we privatize government. Ay. Walang papayag sa lobby. Ayoko ng gulo. Sila magpapasa. Alam mo, Iklian na lang. di ba, Oh. basic po ito eh. Kasi litanya na naman ng pangako. Sa nangyari po ngayon sa lahat, no? Ako sa akin dito, yung SONA mo, maging mapakatotohanan na lang eh. Ano ba talaga itong importante? Di ba? Yung kadiwa, okay, fine, 20 pesos. O, importante dyan, ito yung pera na panggagalingan natin. Meron yan, lalawak yan, dadami yan. Oo. At yung konsepto pong ito, pero yung maglilitanya ka ng pagkahaba-haba, tapos dahil sa problema mo yung delivery, magkakautal-utal ka sa delivery nito, and then, pag nagkamali ka sa isang delivery, kakabahan ka na. May ganun pa rin yan. So, kapag hindi maganda ang pagkakabigkas mo dito, at ito'y punong-puno na naman ng kung ano-anong mga detalye na hindi naman kaagad sa tao, useless yan. To be able to communicate directly sa Pilipino, dapat ang latag mo ng SONA dito, mahusay ang writer mo dito. At maipapaliwanag niya ng husto yung programa na nakikita na at palalawakin pa at hindi nahahabaan masyado. Di ba? Yung malapit-lapit kasi kahit na ilan pa, kahit dalawang oras yan, useless na po yan ngayon. Ewan ko na lang hindi naman tayo masusunod rito. Sinasabi lang naman natin to, Maricel, di ba? Oo. Pero pag-isipan niyo mabuti. Pero ang aantabayanan ko dyan sa SONA, Manong Ted, kung sakali, kung i-address niya ba yung issue ng budget, yamang nasa harapan na siya ng mga members ng Congress. Pero ewan ko if that's a safe move. Oo. Oo. Tsaka, kumbaga, ano na lang, masyado crisp. Right? Oo. Precise and straightforward. Opo. Yun na lang yun. Kasi dito at the end of the day, pagod na kami sa SONA eh. Nakailang SONA na ba tayo? Ako magmula po nung panahon ni Cory Aquino hanggang ngayon, taon-taon naman kami nagko-cover ng SONA eh. At yun pa rin po yun at pangako eh. Yung pinangako noon sa agrikultura, ito pa rin ang pinapangako ngayon eh. Farm to market roads pa rin eh. Hindi Hindi ba? pa rin nagagawa hanggang Post-production ngayon. pa rin po ng mga usapin po sa mga magbubukid eh. Hindi po ba? You know what I'm saying? So dito talaga, ito sa SONA ngayon, ito numero 1 sa SONA. Huwag nyo nang habaan yan, parang awa nyo na. Para makauwi na maaga din yung mga reporters natin. Hindi po, joke lang. Di ba? Para di kami gabihin doon. Di ba? Yes. And then pangalawa, Hindi, at saka kasi, Manong Ted, papansin din naman natin, kapag sobrang haba ng SONA, hindi nahihimay yung mga issues na importante. Ang mabibigyan lang ng pansin dyan, kung ano yung pinakamainit na usapin nung panahon na yun. So yun naman yung disadvantage pag masyadong mahaba. tsaka huwag nyo na isipin yung inaasahan ng iba, marinig ito. Hindi na po yun. Oo. Hindi na po yung kung ano yung mas malapit-lapit sa sikmura namin at sa araw-araw namin na pangangailangan manggagawa. Ano ito? Sweldo.
Pangalawa, pagkain. Pangatlo, pagko-commute. Diba? Basically po itong mga basic na kailangan natin marinig, no? At maramdaman natin yung pong gagawin ninyo na mga ipinangako at ipapangako na naman. At eto, pagandaan nyo na yung inyong communication strategy sa impeachment. Kasi bakbakan po ito doon sa ihahain na mga articles of impeachment. Oo. Diba? Yung mga ebidensya ninyo, etc. yan, to convince not the senators but the people. Yung po yan, bakbakan yan sa management po ng impormasyon. Diba? Oo. Because dito po lalabas talaga yung, diba, yung power ng dati-rati po, media lang. Pero ngayon kasama na social media. Yes. Diba? Sabi nga, the most powerful entity on earth. Bakit? Because they can make the guilty innocent and the innocent guilty. And that is power. Nung tinanong siya, ang sagot niya, media, samahan ko na ngayon, including social media, is the most powerful entity on earth. Because, they can make the guilty innocent and the innocent guilty, and that is power. Google mo. Google mo, Maricel. Pagbalik natin, sabihin mo kung sino may sabi.